Hi guys! For today's video, ang ating review naman ngayon ay itong watermelon o pakwan. Titingnan po natin kung gaano kataas yung glycemic index nito at kung gaano kataas yung itataas ng ating blood sugar kapag ang isang diabetic na katulad po ninyo o katulad ko ay kumain nito. So, kapag tag-init, mainit ang panahon, ay talagang mapapakain ka nito. Talagang nakakawala talaga siya ng uhaw at pagod. So matagal ko na po itong gustong subukan. Ngayon ko lang po nalala at titingnan po natin ngayon. At test po natin kung safe na po ba ito sa ating mga diabetic. Kung gaano kataas yung itataas sa ating blood sugar. So bago po yan, alamin ko muna aking blood sugar para may pagbabasihan po tayo mamaya ngayon. So by the way, ako 8 hours po na naka-fasting. So marami po nagko-comment baka hindi ka nag-fasting. Every time po ako na nag-vlog ay naka-fasting po ako ng 8 hours. Higit pa minsan 10 hours po yung aking fasting. So, yun po. Sa mga nagtatanong. Test muna natin, tingnan po muna natin ngayon aking blood sugar. So, aking blood sugar po ngayon ay 168. 168 po ang aking blood sugar ngayon. So, ito po yung ating pagbabasihan kung tataas. Pabubayat ko, gaano kataas ang itataas ng ating blood sugar pag kumain tayo ng pakwan. So, ito po yung ating pakwan na kakainin. Ito po yung ganyan po sa kalapad. Siguro mga 2 inches yung lapad nito. Mga lapad niyan, more than 2 inches. So yan po, pulang-pula po siya. So, kainin na po natin. One hour later. So ngayon, lumipas na po ang isang oras at alamin na po natin ngayon ang aking blood sugar pagkatapos kumain ng isang hiwa po ng pakwan. So titingnan na po natin at check na po natin ngayon ang aking blood sugar. So, aking blood sugar po kanina ay 168 at ngayon lang po ay 192. So, after 1 hour, tumaas po ng 24 mg per deciliter ang aking blood sugar. Yung kapal na po, ganun po kalaking pakwan na kinain ko ay 24 mg per deciliter lamang po. So, malaki, mababa lang siya, no? Hindi ko in-expect na ganun ka, no? Kasi, considering yung laki na kinain ko, 24 lang. Para sa akin, mababa na yun eh. Pero kung gusto niyo mas mababa, kalahatiin nyo, mga 10 mg per deciliter na siguro, 12. Kung hatiin po ninyo ganun kalaki, dahil kaya po kinain na ganun kalaki yun, kasi malaki naman po akong tao. So yun, 24 mg per deciliter after 1 hour. So, antay po ulit na tayo ng isang oras at alamin po ulit natin after 2 hours mula nung kinain natin yung pakwan kung ano pong mangyayari. So, maraming nagsasabi dapat 2 hours lang. 2 hours. So, ngayon, pagbibigyan natin 2 hours
tingnan natin kung gaano kataas yung itataas, tataas pa ba siya o bababa pa yung ating blood sugar after 2 hours na ating kinain ng pakwan. Babalik po tayo after another 1 hour. 2 hours later. So ngayon lumipas po ang 1 oras ulit. So bali 2 hours. At alamin na po natin ngayon ang aking blood sugar pagkatapos kong kumain ng pakwan. So check na po natin ngayon ang aking blood sugar. So, ang aking blood sugar po ngayon ay 175. So, kanina po, bago po tayo nagsimula ay 168. Nung matapos kong kumain ng pakwan ay naging 192. So, tumaas po ng 24 mg per deciliter. At ngayon man po ay aking blood sugar ay 175. After 2 hours, bumaba po ng 17 mg per deciliter ang aking blood sugar. So, medyo mabaw, yung after 2 hours, 17 mg per deciliter po ang tinaas na aking blood sugar. Medyo malaki lang kinain ko kanina, no? So, pwede nyo lang makatiin yun. Sabihin nyo, masyado kasi malaki kinain mo. Dapat kalahati lang. So, mag-adjust na po tayo. Kung nakita po ninyo, kung ayaw po ninyo ganun kalaking sisipa ng ating blood sugar, pwede natin kalahatiin. So, kung 24, magiging 12 po siya. Yung ang tataas lang nating blood sugar. So, imposible namang hindi naman tataas. Lahat po talaga ng kakainin natin ay tataas po yan. Meron pong epekto sa ating blood sugar. O kahit anong pagkain po yan, ay meron po talagang itataas yan. So sa akin, 24 mg, 17 mg per deciliter after 2 hours, pwede na yun. So, maraming po salamat sa inyong pagsubaybay at kung kayo po ay first time na nakapanood nitong aking YouTube videos at di pa kayo nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para sa tuwing ako yung mag-upload po na aking YouTube videos ay ma-inform po kayo. Maraming po salamat at ingat po tayong lahat.